Hello guys, it's me, Nikki, all the way. So alam niyo ba, nakakatamad na dito sa Pilipinas, ano? Kasi imagine, hindi ako sanay sa magtambay for a long time dito sa Pilipinas. Kasi mula ng 2004 hanggang 2024 this year, hanggang January, palagi ako nasa labas ng ibang bansa, na hahanap trabaho. Hindi kasi ako sanay. So alam niyo ba, may story ako dyan sa kung bakit ako long stay dito sa Pinas. Hindi ko man pinagsisihan, pero talagang nagsisisi ako. Pero dahil tanggap ko na yung, syempre, hindi naman tayo pwede bumalik ulit mag-apply abroad kasi may mga age discrimination na. So over age na ako. So ayun, pero kung nanatili ako doon sa labas ng bansa na hindi ako umuwi, eh siguro nandun pa rin ako hanggang pag-retirement age ko. But anyway, anyhow, hindi ko naman pinagsisihan dahil ang lahat naman, ang haba ng panahon ko naman trabahuan ay may halaga naman. At may nakikita naman ng aking pamilya na ganun ang ginawa ko sa ibang bansa. Gumawa ko ng magandang imahe sa aking pag-upload. At nakita nila at naramdaman nila kung gaano ko kahirap kinuha yon, yung sa loob ng ilang taon na pananatili sa abroad. At hindi naman masama. Kaya yun, minsan nag-iisip ako, nagsisisi din ako kasi araw-araw na ginagawa ko, araw-araw na hindi katulad dati nung nasa abroad tayo na may hintayin kang kapalit tuwing katapusan ng buwan. Pero anyway, ganito talaga ang buhay at hindi ko na pwede sisihin ang sarili ko dahil I'm old enough at hindi na ako pwede mag-apply ulit bumalik. Maliban na lang kung pupunta ka doon sa, for example, naging immigrant ka sa Amerika. Sa Amerika, age doesn't matter basta as long as you are healthy at malakas ka, makakapagtrabaho ka. Kasi once na-witness ko yun, pag pumapasok ako sa mga mall doon, shopping malls, may naugod-ugod pa nga doon basta makahila lang ng mga trolley. Tinatanggap nila. Basta hindi lang may sakit. Pag malakas ka pa, kahit ang edad mo 80, tatanggapin ka pa sa Amerika. Pero dito sa Pilipinas, hindi. Itsapoy, tataboy ka pa. Ganun yun, hindi ko naman pinagsisihan kung bakit. Pero nananatiling malungkot ako at saka palagi lang ako nai-stress dahil siyempre pag wala kang pasok na income, eh syempre yun, na-stress ka sa kaiisip kasi syempre wala ka namang diba? Yan talaga yun. Pero hindi ko pinagsisiyan ng lahat kasi nagbunga naman ang aking pag-abroad. So, yun.